Kabanata 17:01. Naglaslas si James gamit ang kanyang espada at nagmaterialize ang sword energy na pumutok. Ang mga reflexes ng Spirit Master ay maliksi. Sa isang iglap, nagpakita siya ng 20 metro sa ere. Boom! Isang malaking bunganga ang lumitaw sa lupa. Gayunpaman, ang sword energy ay pumindot pasulong at lumikha ng isang butas na 100 metro ang lalim. Mula sa pinsala, makikita ang lakas ni James. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang isang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang itaas. Inangat niya ang ulo niya. Bumaba ang Spirit Master mula sa itaas gamit ang kanyang espada sa kamay. Bago pa man siya dumating, ang nakakatakot na sword energy ay sumulong at tumama kay James. Nagkawatak-watak ang paligid ni James. Gayunpaman, hindi siya natakot. Umakyat lang siya at sinalubong ang pag-atake ng Spirit Master. Nagsagupaan ang dalawang espada, dahil medyo malakas si James. Pinalipad ang Spirit Master. Sa sandaling iyon, 13 alon ng sword energy ang sumambulat at sumugod papunta sa kanya. Bago maalala ng Spirit Master ang kanyang sarili, 13 alon ng sword energy ang nasa kanyang takong. Dahil dito, nakatakas lamang siya sa gulat. Maraming martial artists ang matamang nanood sa labanan. Si James at ang Spirit Master ay may pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Marami silang natutunan sa pagmamasid sa labanan. Kung maaari silang makakuha ng kahit na ilang pananaw, ang kanilang lakas ay maaaring tumaas ng husto. Nang makita si James na gumaganap ng 13 langit na espada at ang Spirit Master na tumatakas, lahat ay naghiyawan. Ayos! Iyan ang 13 langit na espada. Mukhang matatalo ang Spirit Master. Marami ang naniniwala na malapit ng matalo ang Spirit Master. Ang 13 alon ng sword energy mula sa 13 heavenly swords ay dumausdas sa himpapawid. Napinilit ang Spirit Master na umiwas sa gulat. Gayunpaman, tulad ng paniniwala ng lahat na malapit ng matalo ang Spirit Master, ang kanyang mga galaw ay naging kakaiba. Tulad ng isang mirage, pumalpak siya sa hangin. Umiiwas sa bawat pag-atake ng madali. Kaleidoscopic movements, bulalas ni Delaney. Nang marinig ito, tanong ni Jackson, ano iyon? Lahat ay nakatingin kay Delaney na nagtataka. Paliwanag ni Delaney, minsan ay nakilala ko ang kasanayang ito sa aklatan ng Jade Sect. Sinasabi ng alamat na ang isang tao ay maaaring pugutan ng ulo ang general ng kalaban ng madali kapag natutunan na nila ang kasanayang ito. Pinahihintulutan nito ang mga galaw ng isang tao na hindi mahuhuli. Sa gayon ay umiiwas sa lahat ng pag-atake. Ang kasanayang ito ay unang lumitaw 500 taon na ang nakalilipas. Ngunit ito ay nawala kaagad ng walang bakas. Samantala, inimbak ito ng Jade Sect. Tinitigan ni Delaney ang labanan sa malayo. 13 alon ng sword energy ang dumaan sa hangin. Gayunpaman, wala sa kanila ang tumama sa kanilang target. Ang Spirit Master ay patuloy na umiiwas sa mga pag-atake. Pagkatapos, sinugod niya si James sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa sandaling iyon, ang 13 alon ng sword energy ay lumipat sa defensive mode. Gayunpaman, ang pag-atake ng Spirit Master ay masyadong malakas, na sinisira ang sword energy ng may malupit na puwersa. Ang Transience Blade, muling bulalas ni Delaney. Pagkatapos, sumigaw siya. Mag-ingat ka, James. Iyan ang Transience Blade. Gayunpaman, dahil sa sobrang tahimik ng boses niya, hindi siya narinig ni James. Nakita ni James ang Spirit Master na sinisira ang kanyang 13 langit na mga espada at umaakyat patungo sa kanya sa bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, humarap siya sa kanya. Sa takdang oras,
Naglaslas si James gamit ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, makikita lamang ng karamihan ang after-image ng espada. Bago pa maisip ng sino man ang nangyari. Kumalabog. Ang espada ng Spirit Master ay nahati sa kalahati. Siya ay pinalipad at bumagsak ng husto sa lupa. Ano? Natigilan ang karamihan. Walang nakakuha ng sulyap sa nangyari. Kahit na ang mga figure tulad nina Thomas at Sky ay hindi maintindihan ang nangyari. Malabo na lang nilang nakita si James na naglalaslas gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, kumislap ang isang liwanag ng espada bago hiniwa sa kalahati ang espada ng Spirit Master at pinalipad ang Spirit Master. Natahimik ang arena. Napabuntong hininga ang lahat habang nakatingin kay James na nakatayo sa harap ng mga guho. Sa sandaling iyon, bumalik na sa kaluban ang espada ni James. Sa di kalayuan, tinanong ni Jackson, "Delaney, nakita mo ba ang sword technique ni James?" Umiling si Delaney at sinabing, "Wala akong makita." Natigilan. Sinabi ni Jackson, "Pito, hindi inaasahan na magiging ganito siya kalakas." Ang Spirit Master ay isang kilalang tao kahit 2 siglo na ang nakararaan. Noong mga araw na iyon, walang sino man ang nakipagsapalaran laban sa kanya. Hindi ko inaasahan na haharapin niya ang pagkatalo. Sa larangan ng digmaan, ang Spirit Master ay dahan-daang gumapang mula sa mga guho. Sa sandaling iyon, gulo-gulo ang kanyang buhok. At may bakas ng dugo sa kanyang labi. Nasa isang sorry state siya. Tumayo siya at tumingin kay James. Natigilan. Nagtanong siya, "Anong pamamaraan ng espada ito?" Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "This is one." Ito ay isa sa Paul Ores Sword Art. Isang pagsasama-sama ng 1,000 diskarte sa espada. Ang kakaibang sword technique na ito ay iba sa 14 Heavenly Swords. Ang tanging pagkakatulad na ibinahagi nila ay sobrang nakakatakot. Ay isang, natigilan ang Spirit Master. "Anong sword technique ito?" Sabi ni James. "Ito ay isang sword technique na ginawa ko." Nang marinig ito, ngumiti ang Spirit Master. "Inaamin ko ang pagkatalo." Pagkatapos, tumalikod siya para umalis sa larangan ng digmaan. Tumayo si James sa gitna ng battlefield at iniskan ang kanyang paligid. Nagtatanong, "May iba pa bang gustong hamunin ako?" Natahimik ang lahat. Walang nang ahas na humakbang pasulong. Kung ang isang tulad ng Spirit Master ay matalo, paano sila magkakaroon ng pagkakataon laban kay James? Nagkatinginan ang lahat, ngunit walang humakbang. Kahit si Thomas ay hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Para sa kanya, ang impormasyon sa kinaroroonan ng dragon ang pinakamahalaga. Kung si James ay nanalo, makukuha niya ang impormasyong gayunpaman. Bukod dito, nagpakita si James ng nakakatakot na lakas. Kahit na pumasok siya sa arena, baka hindi siya magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Kung wala ng iba, ang dugo ng dragon at ang impormasyon sa kinaroroonan ng dragon ay mapupunta sa akin. Lumakas ang boses ni James. Nang marinig ito, napakunot ang noo ng lahat. Ang dugo ng dragon ay magpapahintulot sa isa na makamit ang immortalidad. Kaya't nag-aatubili silang sumuko ng ganoon na lamang. Gayunpaman, masyadong makapangyarihan si James. Ang paghamon sa kanya ay maaaring katumbas ng tiyak na kamatayan. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal. Lumipas ang 10 minuto. Gayunpaman, walang nang ahas na humakbang pasulong. Si James ay nagpakita sa harap ng unang dugo emperador at tumingin sa kanya. Sinasabi, "Dahil wala nang iba pang hamon, maaari mo bang ibigay sa akin ang dugo ng dragon at impormasyon sa kinaroroonan ng dragon?" Hindi na kailangang madaliin ang mga bagay-bagay, sabi ng unang dugo emperador. Dahil walang ibang nang ahas na hamunin ka. Ayon sa teorya, ikaw na ngayon ang pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Gayunpaman, hindi ka pa nakakasama ng mga miyembro ng Blood Race. Oh,
Tumingin sa kanya si James at nagtanong. Bakit? May balak ka bang subukan ang swerte mo? Paano ako mangangahas? Nakangiting sabi ng First Blood Emperor. Aaminin ko na hindi ako kalaban mo. Kaya hindi ako haamon sa iyo. Kung matalo mo ang naghahaman, bibigyan kita ng dugo at impormasyon ng dragon. Clacky-clack. Clack. Kabanata 1703. Sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng mga yabag. Isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na roba ang naglakad papunta sa arena. Sa bawat hakbang niya, nanginginig ang lupa. Ang dagandong ng lupa ay naging sanhi ng mas mahihinang martial artist na paatros at bumagsak. Habang may mahinang lakas si Delaney, bumagsak na sana siya sa lupa kung hindi dahil sa pagkakahawak ni Jackson sa kanya. Sino yan? Ang lakas ng aura. Siya ay dapat na isang taong makapangyarihan. Natigilan ang lahat nang makita ang lalaki. Ito ay si Sergio, isa sa pinakamakapangyarihang individual ng Blood Race. Bagamat mabagal siyang lumipat sa mortal na mata, ang bilis niya sa katunayan ay hindi pangkaraniwan. Sa isang kisap mata, humarap siya kay James at dahan-dahang tinanggal ang kanyang sombrero. Tumingin siya kay James. Sumenyas siya. Talunin mo ako at ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Talunin mo ako at makukuha mo ang dugo ng dragon at impormasyon sa kinaroroonan ng dragon. Sa isang kisap mata, lumitaw si James sa larangan ng digmaan. Sumunod naman si Sergio sa likuran. Nakatayo ang dalawa sa gitna ng mga guho. Napakalakas ng aura na pinalabas ni Sergio kaya naapektuhan ang kanyang paligid. Ang alikabok at mga labi ay nagsimulang umikot sa hangin. Sino ito? Malungkot ang ekspresyon ni Thomas. Napakalakas ng aura ni Sergio na kahit si Thomas ay natakot. Ramdam din ni James ang aura na pinalabas ni Sergio. Kahit na ang lakas ni Sergio ay maihahambing sa kanya, hindi siya natakot. Sa halip, anabangan niya ang darating na labanan. Hindi niya ginawa ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban niya sa Spirit Master. Kaya't iniisip niya kung gaano siya kalakas kung lalabas siya ng todo. Nasaan ang iyong espada? Tanong ni James. Malamig na sabi ni Sergio. Hindi ko kailangan ng espada para talunin ka. Oh, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni James. At sinabi niya, ang galing. Pagkatapos, inihagis niya ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay sa isang tabi. Nawalang kamali-mali na damapo sa isang bato. Tinuya ni James, halika sa akin. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, sinakta ni Sergio, sa bilis ng kidlat. Humarap siya kay James at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Binasag ang ulo ni James. Walang takot. Itinaas lang ni James ang kanyang braso para harangan ang kanyang pag-atake. Boom! Malakas na enerhiya ang dumaan sa arena. Agad na sumabog ang lupa sa ilalim ni James. Ramdam ni James ang paglubog ng kanyang katawan sa lupa. Maging ang kanyang mga paa ay nasa bingit ng bakalang. Sa ilalim ng nakakatakot na presyo. Sa sandaling iyon, ang blood energy sa loob ng kanyang katawan ay umikot. At ang kanyang true energy ay naging marahas. Gaano kalakas? Sa sandaling nagpalitan sila ng suntok. Alam na agad ni James kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Siguradong kapantay ang lakas ni Sergio. Sa sandaling iyon, binawi ni Sergio ang kanyang mga kamao at hinampas ang dibdib ni James. Nagmamadaling iniwas ni James ang pag-atake. Nagbanggaan ang mga kamao. At nagsagupaan ang dalawang malakas na true energy. Parehong napaatras sina James at Sergio. Si Sergio ay muling nag-offensive habang si James ay nagsimulang gumamit ng Blithe Fist of Abomination. Isang matinding labanan ang naganap. At ang dalawa ay magkapantay. Lahat ay nagpipigil ng hininga habang pinagmamasdan ang labanan. This kid, nang makita ang martial art ni James. Hindi maiwasan ni Donovan Blythe na matigilan.
Hindi ko inasahan na makakabisado niya ang Blithe Fist of Abomination sa loob lamang ng mahigit isang taon. Kabanata 1704. Ang Blithe Feast of Abomination ay walang kapantay sa mundo. Sa loob lamang ng mahigit isang taon. Madaling linangin ni James ang ika-10 kamao. Ang ika-10 kamao. Paglipol. Biglang sumulpot si James ng 30 metro sa himpapawid na may gintong liwanag. Ito ay isang manifestasyon ng tunay na enerhiya na lumabas sa kanyang katawan. Isang illusory handprint ang lumitaw sa kanyang palad at unti-unting lumaki. Hindi nagtagal, bumagsak mula sa langit ang isang palad na 100 metro ang haba na kasing laki ng bundok. Nang maramdaman ang paparating na panganib, nagmamadaling umiwas si Sergio, gayunpaman. Ang pag-atake ay masyadong mabilis. At saka, nang isagawa ni James ang ika-10 kamao ng Blithe Fist of Abomination. Ang espasyo at oras ay tila nagyelo sa lugar. Ang bilis ni Sergio ay mahigpit na napigilan na para bang pinasan niya ang bigat na 1,000,000 tonelada. Kahit na ang isang hakbang pasulong ay nangyari ng malaking lakas. Infinite samsara, itinaas ni Sergio ang kanyang mga braso sa kanyang ulo. At lumitaw ang mga siwang sa kanyang palad. Ang mga siwang ay dahan-daang nagkalat sa hangin, na humaharang sa ilusyonaryong palad. Boom! Nangyari ang mga pagsabog, at ang mga ripple ay pinutol sa hangin. Nang makita ito, nagmamadaling umiwas ang mga martial artist na nanunood mula sa malayo. Boom! Ang arena ay sumabog habang ang ika-10 kamao ay tumama sa lupa. Isang bunganga na 100 metro ang lalim ay nilikha, at ang alikabok ay umiikot sa hangin. Si James ay nakatayo sa gitna ng hangin, habang si Sergio ay wala kahit saan. Saan siya pumunta? Nasaan ang taong blood race? Patay na ba siya? Nakakasakit ang galaw na iyon. Kahit na ang isang makapangyarihang martial artist ay ginawang abo. Natigilan ang lahat sa kapangyarihan ng ika-10 kamao. Gayunpaman, tulad ng pag-iisip ng lahat na si Sergio ay patay na. Isang lalaking puno ng dugo ang dahan-daang lumabas sa bunganga sa ibaba. Gulo-gulo ang kanyang buhok. At sira-sira ang kanyang damit. Napatitig si James kay Sergio sa ibaba. Ito ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Matapos makipagpalitan ng suntok kay Sergio, halos alam niya ang kanyang lakas. Si Sergio ay isang 9th-rank martial artist na walang kapantay sa mundo. Kahit na ang Blithe Fist of Abomination ay mabigat, ang pagpatay sa isang 9th-rank martial artist ay naganap ng mas malaking kapangyarihan. James, matagumpay mong napag-alitan ako. Nagdilim ang mukha ni Sergio. Inangat niya ang kanyang ulo upang salubungin si James. At nakasulat sa kanyang mukha ang layunin ng pagpatay. Akala niya ay hindi siya matatalo hanggat hindi nagpapakita ng mga 9th-rank Grandmasters ni Saul. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong nakakakilabot na individual sa mga nakababatang henerasyon ng mga Solin martial artists. Gayunpaman, alam niyang kailangan pang tumawid ni James sa ika-9 na ranggo. Kung ginawa niya, siya ay natalo. Sa akin, espada, angal niya. Habang siya ay umuungal, isang dugong kumikislap mula sa ibaba at lumipad sa kalangitan. Ito ay isang 2 metrong haba na espada na nagpapalabas ng nakakatakot na pulang glow at naglalabas ng kakaibang aura. Ikinumpas ni Sergio ang kanyang kamay. At nasa kamay na niya ang espada. Ang blade ng dugo. Nang makita ito, ang unang emperador ng dugo ay napabulalas. Iyan ang blade na dumulaman ng dugo. Ang isipin na talagang nasa atin ang espadang ito. Marami ang napalingon sa kanya nang marinig nila ito. May nagtanong, anong uri ng espada ito? Nakasuot ng mapagmataas na tingin sa kanyang mukha. Sinabi ng First Blood Emperor, ito ay isang banal na espada na ipinamana ng aking mga ninuno 1 milenyo ang nakalipas. Ayon sa alamat, ito ang tibak na ginamit ng aking mga ninuno upang patayin ang dragon.
Dahil ang espada ay nahawahan ng dugo ng dragon. Hindi lamang ito ng napakalaking nagtataglay ng kapangyarihan. Ngunit mayroon din itong kakaibang kakayahan. Sa sandaling makipag-ugnayan ito sa isang kaaway, ang kanyang dugo ay agad na mauubos. Kaya tinawag na Blood Devourer Talon. Ang pagkakaroon ng Blood Devourer Blade ay isa lamang nito sa Blood Race. Sa loob ng isang milenyo, walang sino man ang nakatutok sa espada. Kaya naman naniniwala ang lahat na ito ay mito lamang. Kabanata 1705. Kaya naman walang nag-iisip na ang Blood Devourer Blade ay talagang umiiral. Sa larangan ng digmaan, hawak ang Blood Devourer Blade sa kanyang kamay. Tumingin si Sergio kay James na may time na ekspresyon at sinabi, "Sasabihin ko na ito ngayon." James, ang espadang ito ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Agad na mauubos ang iyong dugo sa sandaling makipag-ugnayan ka dito. Hindi ito laban hanggang kamatayan. At hindi ko nais na saktan ka. Mangyaring aminin ang pagkatalo. Lumakas ang boses ni Sergio. Tanggapin ang pagkatalo. Ngumiti ng mahina si James. Hindi siya papayag sa pagkatalo. Dapat niyang makuha ang dugo ng dragon at impormasyon sa kinaroroonan ng dragon. Kailangan niyang patayin ang dragon at gamitin ang dugo nito para iligtas ang buhay ni Thea. Ikinumpas ni James ang kanyang kamay. At ang Primordial Dragon Blade ay lumipad papunta sa kanya. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang kapangyarihang pinalabas ng espada. Sa sandaling iyon, napuno siya ng kumpiyansa. "Halika sa akin." Itinaas niya ang kanyang espada. "Dahil may death wish ka, dapat kong tuparin ito." Itingal ni Sergio. Pagkatapos, hawak ang Blood Devourer sword sa kanyang kamay. Sinugod niya si James. Sa sandaling iyon, lumakas ang kanyang aura habang ginagamit niya ang kanyang buong lakas. Sa bilis ng kidlat, humarap siya kay James at naglaslas gamit ang Blood Devourer sword. Ang mga tao mula sa malayo ay malabo lamang na makakita ng pulang kinang. Humalabog. Pinipigilan ni James ang kanyang pag-atake gamit ang Primordial Dragon Blade. At nagsagupaan ang dalawang espada. Sa sandaling iyon, lumipad ang mga kislap na kapangangilabot na kapangyarihan ang sumabog mula sa loob ng mga espada. At ang mga ripple ay pinutol sa hangin. Nang makita ito, ang karamihan ay nagmamadaling umatras muli dahil sa takot na mahayla sa labanan. Nagpalit ng taktika si Sergio at hinampas ang ulo ni James sa hindi pangkaraniwang bilis. Itinaas ni James ang kanyang espada at iniwas ang pag-atake. Kasabay nito, nagpalit siya ng taktika at nilalas ang braso ni Sergio. Gayunpaman, ang sword technique ni Sergio ay hindi nagkakamali, na nagtataglay ng parehong defensive at offensive na kakayahan. Isang matinding labanan ang naganap. Ang kanilang mga diskarte sa espada ay walang kapantay. At ang kanilang bilis ay hindi pangkaraniwan. Malabo lamang na nakikita ng karamihan ang kanilang mga after images at alon ng liwanag ng espada. Kahit na gusto ni Delaney na magkaroon ng malinaw na sulyap sa kanilang mga diskarte sa espada, wala siyang makita pagkaraan ng ilang oras. Nagsimula pa siyang makaramdam ng pagkahilo. James, sword technique. Bulong ni Delaney. Napakabilis ng kanyang sword technique. Naalala kong sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang paghabol sa mga diskarte sa espada. Nakakuha ba siya ng pananaw sa 14 na langit? Mga espada. Lumipad ang mga sparks habang nagsasalpukan ang mga espada. Hindi naglakas loob si James na pabayaan ang kanyang bantay dahil ang sword technique ni Sergio ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Kahit na ginawa niya ang Polaris sword art sa abot ng kanyang makakaya, hindi pa rin niya kayang talunin si Sergio. Kailangan ko ba talagang mag-resort sa 14 heavenly swords? Isip ni James. Ang 14 na langit na espada ay ang pinakahuling sandata ng pagkawasak. Kung saan mayroon lamang siyang panimulang pangunawa.
Ang paggamit ng sword technique ay lubos na makakaubos ng kanyang stamina. Sa sandaling gumanap, siya ay mahihina kahit gaano pa siya kalakas. Hindi niya matatalo si Sergio kung magpapatuloy ito. Ngunit kung gagamitin niya ito, paano niya lalabanan ang iba pang mga challenger sa mahinang estado? Habang pinag-iisipan ni James ang kanyang diskarte, nag-ambala siya sa labanan. Naging dahilan ito upang malaman ang kanyang bilis. Naglaslas si Sergio gamit ang kanyang espada. Bagamat nakaiwas si James sa oras, baka naman ang braso niya ng true energy. Unti-unting tumulo ang dugo sa kanyang sugat. Kaagad, nakatalyze niya ang true energy para kontrolin ang daloy ng dugo. Alam niyang matatalo siya kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay. Kinailangan niyang isagawa ang 14 na mga espada sa langit. Gayunpaman, sa sandaling iyon, malamig ang kanyang dugo, parang hinihila ng kung anong puwersa sa labas. Bumulwak ang kanyang dugo mula sa kanyang sugat. Hindi niya makontrol ang pagdurugo. Walang humpay na tumulo ang dugo sa sugat ni James matapos ang braso nito ay magasgasan ng Blood Devourer Blade Sword Energy. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, dapat niyang makatalyze ang true energy para ihinto ang pagdurugo. Ngayon, gayunpaman, na parang hinihila ng kung anong puwersa sa labas. Hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang dugo kahit anong pilit niya. Damn it! Ano ang nangyayari? Nagpanik si James. Nagmamadali siyang umatras ng 1,000 metro. Hindi nagpahabol si Sergio. Nakatayo ng 1 kilometro ang layo. Tumingin siya kay James at sumigaw. James, sinabi ko sa iyo na ang iyong dugo ay ganap na mauubos kapag nakipag-ugnay ka sa Blood Devourer Blade. Bagamat may distansya sa pagitan nila, maririnig pa rin ni James ang boses nito. Si James ay nagmamadaling nag-catalyze ng true energy para sugpuin ang pagdurugo. Gayunpaman, ang dugo ay patuloy na umaagos ng walang tigil. Sa sandaling iyon, dali-dali niyang hinugot ang crucifer at nagsimulang magpasok ng mga karayom sa paligid ng kanyang sugat. Halos kaagad, huminto ang daloy ng dugo. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nang makita ito, natigilan si Sergio. Ano? Akala niya patay na si James. Hindi niya inaasahan na kaya ni James na iligtas ang sarili. Kainin mo ito. Nakasuot ng composed look sa kanyang mukha. Itinaas ni James ang Primordial Dragon Blade. Sa sandaling iyon, ang espada ay nagsimulang magliwanag ng gininto ang liwanag na nakabulag na ang lahat ay nag-iwas ng tingin. Sa gayon, saglit, naramdaman ni James ang pagtaas ng kanyang aura. Lahat ng true energy niya ay naambyu sa Primordial Dragon Blade. Pagkatapos, lumabas ang 13 alon ng sword energy. Sa patnubay ng true energy ni James, mabilis silang nagtipon at bumuo ng espada na gawa sa true energy. Ang espada ay 100 metro ang haba at 5 metro ang lapad. Nabuo mula sa kombinasyon ng true energy at sword energy. Ang hitsura nito ay nagiging sanhi ng pag-ikot ng alikabok sa paligid sa hangin. Ano? Mula sa malayo, bumulala si Bennett Caden. 13 waves of sword energy have fused. Ito kaya ang maalamat na 14 na langit na espada. Ang 14 na makalangit na espada. Angal ni James. Habang siya ay umuungal, ang espada ay lumipad patungo kay Sergio, na nag-iwan ng isang landas ng pagkawasak sa likuran nito. Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Sergio. Pakiramdam niya ay nag-freeze ang espasyo sa paligid niya. Sa ilalim ng pagsupil sa loob ng espasyong iyon, hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Nang malapit na siyang hampasin ng espada. Damn it! Isang boses ang umalangaw mula sa malayo. Pagkatapos, isang figure ang agad na lumitaw sa harap ni Sergio. Itinaas ang kanyang kamay, umikot ang malakas na enerhiya, at tinawag ang isang bagyo para harangan ang landas ng 14 na langit na espada ni James.
Ang 14 na Heavenly Swords ay dapat nasirain ang anumang bagay sa landas nito. Gayunpaman, nagawa ng lalaking ito na labanan ang pag-atake gamit ang kanyang mga kamay. Ang espadang nilikha gamit ang sword energy ay unti-unting nawasak. Dumagundong. Habang nagkawatak-watak ang espada, kumalat ang maliliit na fragment ng sword energy sa paligid, na lumilikha ng mga ripples na gumutay-gutay sa hangin. Umikot ang alikabok. Hindi nagtagal, bumalik ang kalmado sa arena. Dumapa si James sa mga durog na bato at tinusok ang kanyang primordial dragon blade sa lupa. Na ipinatawag ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang pigilan ang kanyang sarili na bumagsak. Ang 14 na langit na espada ay naubos ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya at iniwan siya sa isang malubhang kahinaan. Tumingin siya sa malayo kung saan nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na roba. Nalukot ang mukha ng lalaki. Kabanata 1707. Mapotla ang kanyang mukha, at may dugong tumutulo sa kanyang labi. Anusa, ang mga mata ng lahat ay nakadikit sa labanan. Nakakatakot ang galaw ni James na akala nila ay papatayin si Sergio. Gayunpaman, hindi nila inaasahan ang isang tao na lilito sa nick of time at pinalihis ang 14 na langit na espada ni James. Sa gayon ay nailigtas si Sergio sa proseso. Sa sandaling iyon, maging ang First Blood Emperor ay nalilito. Sino siya? Isa ba siyang nakatagong makapangyarihang martial artist sa aming angkan? Gaano siya nakakatakot na makayanan ang pag-atakeng iyon? Kung magiging First Blood Emperor ay nasa estado ng pagkalito, walang paraan na malalaman ng iba ang pagkakakilanlan ng lalaki. Salamat po, Padre, wika ni Sergio. Sa sandaling iyon, bumungad sa mukha ng lahat ang realisasyon. Siya si Harland Walch-Elan, ang ama ni Sergio Walch-Elan at ang anak ng Dragon Slayer na si Caden Walch-Elan. Siya ay isang 9th rank martial artist. Gayunpaman, pinabayaan niya ang kanyang bantay. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang galaw ni James. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng ilang mga pinsala. Umikot ang enerhiya ng dugo niya, at tumulo ang dugo sa labi niya. Nakasandal sa Primordial Dragon Slayer. Dahan-daang tumayo si James at tumingin kay Harland. Binibigkas ang bawat salita. Ano ang kahulugan nito? Kayong dalawa ba ngayon ang nakikipag-away sa akin? Kung gayon, kailangan kong tumawag para sa tulong. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay inilibot niya ang paningin sa paligid. Tapos, nakita niya si Sky. Hanggang kailan mo balak magtago? Sky. Nang marinig ito, dahan-daang naglakad si Sky papunta kay James at tumingin sa kanya. Nagtatanong, ayos ka lang ba? Ilang sandali lang ang nakalipas. Ginawa ni James ang 14 na Heavenly Swords at nagdulot ng malaking pagkawasak. Kahit malayo siya ay nakatayo. Ramdam pa rin niya ang panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Kung hahaharapin niya si James ng direkta, walang paraan na mahahawakan niya ang pag-atake. Ang hakbang ni James ay maaaring lipulin ang lahat ng martial artist na nasa ibaba ng ika-9 na ranggo. Dahil ang miyembro ng Blood Race ay nagawang ilihis ang pag-atake. Ngunit ito ay isang 9th rank martial artist. Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si Sky. Ika-9 na ranggo. Nakakatakot. Kahit na pagsamahin ang kanyang lakas kay James, maaaring hindi siya magkaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang James True Energy ay ganap na naubos. Sa ngayon, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, alam ni James na hindi siya maaaring mahulog sa gayong mga kalagayan. Inipon ang kanyang lakas. Itinaas niya ang Primordial Dragon Blade at nakangiting sinabi, "Siyempre ayos lang ako, mukhang may makapangyarihang martial artist ang Blood Race." Ang lalaking iyon ay posibleng isang 9th rank Grandmaster. Kailangan nating magtulungan, at lipulin silang lahat. Malaki,
Sigaw ni Sky. Sa sandaling iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni Harlan. Hindi niya akalain na kayang saktan siya ni James. Paano magiging ganito kalakas ang isang kabataan? Kung kahit isang kabataan ay ganito kalakas. Nahihirapan siyang isipin kung gaano kabaliw ang pagkabaliw ng mga 9th-ranked martial artists. Sa sandaling iyon, hindi niya nais na pahabain ang labanan. Iyon ang pangunahing layunin ng Blood Race. Nilalayo nilang ibalik ang mga Shaolin martial artist laban sa isa. Habang sila ay nakatayo sa gilid at umani ng lahat ng mga para sa kanilang sarili. Gayunpaman, walang dumating na 9th-ranked martial artists mula sa Seoul. Iilan lamang sa 8th-ranked martial artists ang lumahok sa tournament. Mukhang wala na siyang choice kundi ibigay ang dugo ng dragon kay James. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, ngumiti si Harlan at sinabing, "Tiyak na nagbibiro ka, hindi ka namin kinakasama. Nakialam lang ako para iligtas ang buhay ni Sergio. Simula nang matalo mo siya, ikaw na ngayon ang pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Naturally, ang Blood Race ay magtatagal sa aming pagtatapos ng bargain at ibibigay sa iyo ang dugo ng dragon at impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon. Dahil ganito ang naging pag-unlad ng mga bagay. Ang Blood Race ay maaari lamang bumaling sa Plan B, ibigay ang dugo ng dragon at ibalik ang mga Shaolin martial artists sa isa't isa. Kapag sila ay naging laban sa isa't isa, ang Blood Race ang sa huli ay makikinabang sa infighting. Siyempre, maganda kung makakaakit sila ng mga 9th-ranked martial artist. Kabanata 1708, nakahinga ng maluwag si James sa sinabi ni Harlan. Wala na siyang natitirang lakas para ipagpatuloy ang laban. Kung ang Blood Race ay tumanggi sa kanilang salita, mayroon, wala siyang magawa. Ngumiti siya at isinuot ang Primordial Dragon Blade. Si Sky naman ay nakahinga rin ng maluwag. Ang miyembro ng Blood Race na nagawang harangin ang Primordial Dragon Blade ni James ay tiyak na nagtataglay ng napakalaking lakas. Kaya hindi niya nais na sumama sa kanila. Dahil handa ang Blood Race na tumagal hanggang sa kanilang pagtatapos ng bargain. Natural na kontento si Sky. Sa di kalayuan. Maraming naghiyawan. Lumapit si Bennett kay James at nakangiting sinabi, "Not bad, James. Nagtagumpay ka sa 14 na Heavenly Swords. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito katakot ang paglipat na iyon. Kung hindi ako nagkakamali, ang nakalaban mo ay isang martial artist sa 9th tier. Habang humaharap sa iyong pag-atake ay isang 9th-ranked martial artist. Ika-9 na ranggo." Tumingin si James kay Harlan. Ang lalaking iyon ay talagang may harangin ang kanyang 14 na langit na espada. Batay sa kanyang mga kalkulasyon, walang martial artist na nasa ilalim ng ika-9 na ranggo ang makakapagtanggol laban sa kanyang buong puwersa. Maya-maya, lumapit sa kanya si Thomas at ang iba pa, nang mapagtanto ang mahinang kalagayan ni James. Inabot ni Thomas ang isang elixir sa kanya at bamulong. Ito ay isang elixir para mabawi mo ang iyong true energy. Mag-ingat na huwag mahulog sa bitag ng Blood Race. Ma'am, kinuha ni James ang elixir at inubos iyon. Matapos ubusin ang elixir, unti-unting naibalik ang kanyang naubos na true energy. Lumapit si Harlan kay James at pinuri ito. "Magaling ka, binata. Ang isipin na magkakaroon ka ng ganoong lakas sa murang edad," sabi ni James habang nakangiti. "Nambobola mo ako. Dapat akong magpasalamat sa iyo para sa pagiging madali sa akin. Kung ginawa mo ang lahat, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon." Nakipagpalitan siya ng kasiyahan kay Harlan. Lumapit din si Sergio at sinabing, "I was scared out of my wits just now. Buti na lang at nailigtas ako ng tatay ko sa tamang panahon. Kung hindi ay namatay na ako sa kamay mo," sabi ni James. "Well, muntik na rin akong mamatay sa kamay mo. Dahil sparring match ito, hindi maiiwasan ang mga aksidente. Hahaha.
Talaga, tumawa si Sergio. Sige na, sabi ni Harlan. Dahil nagtagumpay ka, mangyaring sundan ako sa punong tanggapan ng Blood Race. Sa ilalim ng gabay ni Harlan, marami ang nagtungo sa punong tanggapan ng Blood Race. Gayunpaman, dahil marami ang naghihinala sa motibo ng Blood Race, umalis na lang sila. Iilan lang ang sumunod sa Blood Race sa kanilang headquarters. Sa punong tanggapan ng Blood Race, sa looban ng isang maringal na kastilyo, maraming makapangyarihang miyembro ng Blood Race ang nagtipon. Nangunguna ay si Caden Walsh Ilan, isang Dragon Slayer mula isang milenyo ang nakalipas. Kahit na siya ay itinuturing na pinakamakapangyarihang individual sa kanyang sarili, siya ay nasugatan. Pare, lumapit sa kanya si Harlan at magalang na binati. Pinalibutan ng maraming tao si Caden. Nag-inject ng true energy sa kanyang katawan. Nang mapansin ang pagdating ni Harlan, tumigil sila. Tanong ni Caden, paano nangyari? Ikinwento ni Harlan sa kanya ang buong katotohanan. Oh, nang marinig ito, napukaw ang curiosity ni Caden. Isang binata. Oo, sabi ni Harlan. Inimbestigahan ko muna siya. Siya ay 30 taong gulang at kasalukuyang Dragon King ng Sol. Siya ay nagmula sa pamilya Caden, na ang Grand Patriarch ay isa sa prinsipe ng Orchid. 4 na pangunahing opisyal ng Mountain noong isang milenyo. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Caden. Pagkaraan ng ilang oras, nagtanong siya ba ang pinakamalakas? Paano ang iba pang 9th rank martial artists? Wala silang present, o di kaya'y nag-blend sila sa crowd at hindi nagpakita ng kanilang sarili. Sabi ni Caden. Pagkatapos, tinanong niya, Ama, dapat ba naming ibigay ang dugo ng dragon at ang impormasyon sa kinaroroonan ng dragon? Siyempre, nakangiting sabi ni Caden, hindi ganoon kadaling patayin ang dragon. Para makapatay ng dragon, tiyak na pakilyusan ng mga Solin ang lahat ng martial artist na magagamit nila. Natural, sila ay magdurusa ng napakalaking casualty. Kung magtagumpay sila, buburahin na lang natin sila habang sila ay nanghihina. Kung mabibigo sila, ang dragon ay dapat ding hamina ng husto. Kung ganoon, kukunin na lang natin ang dragon para sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo ng dragon, ang Blood Race ay pagkakalooban ng walang kamatayang kaluwalhatian. Kabanata 1709. Ang bait mo, Ama, pumunta ka, exposed ka na. Ngayong napansin ka ng mga Solin martial artist at natagpuan ang lugar na ito. Hindi na tayo dapat magtagal dito. Mabilis kaming aalis sa kastilyong ito. Habang mananatili ka rito at magbabantay sa lugar, gusto kong manatiling kalmado kahit anong mangyari. Kung kumakatok ang 9th rank martial artists mula sa Sol, magkunwaring kamangmangan. Sa anumang kaso, hindi mo dapat hayaan silang gumawa ng hakbang laban sa amin. Naiintindihan ko, iingatan ko yung mga salita sa puso. Pumunta ka, bahaging kumaway si Caden. Hindi nagtagal si Sergio at nagmamadaling umalis. Kasabay nito ay nagpapahinga si James sa isang kwarto. Matapos ubusin ang elixir na ibinigay sa kanya ni Thomas, unti-unting gumaling ang kanyang true energy. Gayunpaman, dahil ang lahat ng kanyang true energy ay naubos na, kailangan niya ng kahit ilang araw para tuluyang mabawi ang kanyang lakas. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok sa pinto. Tumayo si James at binuksan ang pinto. Nakatayo sa tabi ng pinto. Ngumiti ang First Blood Emperor. James, ang Grand Patriarch ng Blood Race ay iniimbitahan ka sa apps. Ma'am, tumango si James at bumalik sa kanyang kwarto. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kamay. Sumunod siya malapit sa likod ng First Blood Emperor. Bago pa sila makaalis ay biglang sumulpot si Sky out of nowhere. Hayaan mo akong itag. Kinusot-kusot ng First Blood Emperor ang kanyang mga mata at sinabing,
Si James lang ang iniimbitahan. Nakangiting sabi ni James. Don't worry, Sky. I'll hold up my end of the bargain. Kapag nakuha ko ang dragon, dugo, ipinapangako kung magkakaroon tayo ng kalahati. Sasabihin ko rin sa iyo ang tungkol sa kinaroroonan ng dragon. Gayunpaman, hindi nagtiwala si Sky kay James. Kung tutuusin, minsan na siyang naloko, pero mapagkakatiwalaan ba kita, James? Sinaman niya ng tingin si James. Sabi ni James, well, hindi naman kasi may choice ka ngayon. Malamig na sinabi ng First Blood Emperor. Umalis ka na. Alam ni Sky na siya ay nasa loob ng teritoryo ng Blood Race. Kaya hindi siya naglakas loob na suwayan siya. Pinandilatan niya ang First Blood Emperor at tahimik na bamulong sa ilalim ng kanyang hininga. Balang araw, tiyak na aalisin kita. Tapos, tumingin siya kay James at binantayan siya. James, sana tuparin mo yung pangako mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Napatingin si James kay Sky. Hanggat nabubuhay pa ang lalaking ito, patuloy itong nagbabanta sa kanya. Plano niyang lipulin siya sa sandaling sinamantala niya ang isang pagkakataon. Bagamat may malisyosong pag-iisip sa kanyang isipan, ngumiti pa rin siya. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang aking pangako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya sa tabi ng First Blood Emperor. Sa ilalim ng patnubay ng unang dugo ng emperador, dumating si James sa apse ng kastilyo. Sa isang silid sa apse, naka-lotus position si Harlan sa sahig. Pumasok ang First Blood Emperor kasama si James at magalang na binati. Grand Patriarch, dinala ko na siya. Iyon ang unang pagkakataong pumunta rito ang unang Blood Emperor. Bahagyang kumaway si Harlan at sinabing, na-dismiss ka, naiintindihan. Ang First Blood Emperor ay tumalikod upang umalis. Inangat ni Harlan ang kanyang ulo upang tingnan si James at itinuro ang isang bakanteng lugar sa sahig. Sinabi, ayusin ang iyong sarili sa bahay at umupo. Umupo si James sa isang lotus position sa tapat ng Harlan. Tumingin si Harlan kay James at nagtanong, young man, who is your master? Wala ako, patay na siya, sabi ni James. Hindi siya nagkaroon ng master. Ang tanging guro na mayroon siya ay si Spencer Blythe na pumasa na. Napakahanga, nagagawa mong magkaroon ng ganoong lakas sa murang edad kahit na wala kang master na gag-abay sa iyo. Napabuntong hininga si Harlan. Nagawa ni James na taglayin ang ganoong lakas sa murang edad kahit na walang master na gumabay sa kanya. Dahil ayaw ng patagalan pa ang usapan, nagtanong kaagad si James, nasaan ang dugo ng dragon? Kumaway si Harlan. Pagkatapos, isang transparent na bote ang lumipad papunta sa kanya. Isang pulang likido ang makikita sa loob. Ibinigay niya ito kay James at sinabing, ito ang dugo ng dragon na iniwan ng aking mga ninuno isang milenyo na ang nakalipas. Sinasabi ng alamat na pinapayagan nito ang isang tao na makamit ang immortalidad. Gayunpaman, walang sino man ang makakapag-verify ng mga claim. Kinuha ni James ang bote at pinagmasdan ito. Dugo ba ito ng dragon? Talagang, sige, kung ganoon. Itinabi ni James ang bote at nagtanong, paano ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon? Inilabas ni Harlan ang isang sinaunang scroll mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay James. Binuksan ito ni James. Ito ay isang mapa, sabi ni Harlan. Ito ay isang mapa na ginawa ng aking mga ninuno. Ang dragon ay matatagpuan sa Dragon Abyss. Isang lokasyon na minarkahan sa mapa. Tungkol sa tiyak na lokasyon. Hindi ko alam ang tungkol dito. Alinman. Ang alam ko lang ay nasa kailaliman ng Pacific Ocean. Kunin ang mapa na ito at alamin ito sa iyong sarili. Sinuri ni James ang mapa. Napakalaki ng mapa. Ang ilang mga isla ay minarkahan sa gitna ng isang karagatan. Gamit ang makabagong teknolohiya,
Ang paghahanap ng Dragon Abyss ay hindi dapat maging isang mahirap na pagsisikap. Kinuha ni James ang mapa at sinabing, "Sa anumang kaso, salamat." Akmang aalis na siya, huminto siya at lumingon kay Harlan. Nagtatanong, "Maaari mo ba akong bigyan ng isang bote na katulad nito?" Nagtataka namang tumingin sa kanya si Harlan. "Para saan?" Sabi ni James. "Wala kang pakialam. Sige, kukuha ako ng isa pa." Pagkatapos, tumayo siya at nakita si James ng isa pang bote. Matiyagang naghihintay si James. Pagkaraan ng humigit kumulang 10 minuto, nagpakita ang First Blood Emperor dala ang bote na kailangan ni James at iniabot sa kanya. Kinuha ni James ang bote at hinugot ang Primordial Dragon Slayer. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang manggas at maingat na hinaplos ang kanyang balat gamit ang espada. Nahinayaan ang dahan-daang tumulo ang kanyang dugo sa bote. Matapos mapuno ang bote, huminto siya at nag-catalyze ng True Energy para pigilan ang pagdaloy ng dugo. Matapos ikumpara ang dalawang bote, iniligpit niya ito at tumalikod na para umalis. Nang makalabas siya sa apse, nabangga niya si Sky, nakaharang sa kanyang dinadaanan. Inabot ni Sky, nasaan ang dugo ng dragon? Inilabas ni James ang bote na puno ng dugo niya at marahang niyugyug sa harap ni Sky. Lumapit si Sky para kunin ito. Gayunpaman, nagawa ni James na umiwas sa oras. Ano ang ibig sabihin nito? May balak ka bang tumanggi sa iyong salita? Nakangiting sabi ni James. Hindi mo naiintindihan. Bumalik tayo sa ating mga silid sa ngayon at humingi ng blood race ng ilang kagamitan upang mag-imbak ng dugo. Saka ko lang ibibigay sa iyo ang ipinangako ko sa iyo. Tumalikod na si James para umalis. Habang nakasunod naman si Sky. Maya-maya, dumating na sila. Sinabi ni James, "Humayo ka na maghanap ng maiimbak na dugo." Lumabas si Sky ng silid at inutusan ang isang dumaan na bantay ng blood race. "Kumuha ka ng maiimbak na dugo." Sa sandaling iyon, sinamantala ni James ang pagkakataon at nagmamadaling itinago ang dugo ng totoong dragon sa ilalim ng unan sa kama. Maya-maya, pumasok na si Sky sa kwarto. Inilagay ni James ang Primordial Dragon Blade sa kama at umupo sa isang upuan sa tabi nito. Pagkatapos, inilabas niya ang mapa at binuksan ito. At sinabing, "Ito ang lokasyon ng dragon." Sinabi ng blood race na mahahanap natin ang dragon gamit lamang ang mapa na ito. "Mababasa mo ba?" Sinulyapan ni Sky ang mapa at nakikitang umiling. Sinabing, "Wala akong naiintindihan. Ilang isla lang ang nakikita ko sa gitna ng karagatan." Kabanata 17:11. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay James at nagtanong, "Nabanggit ba nila ang isang partikular na lokasyon?" Umiling si James at sinabing, "Hindi." Sinuri ni Sky ang mapa ng ilang sandali bago sinabing, "Kung ganoon, dapat tayong bumalik sa ngayon at gumamit ng satellite map para hanapin ang lokasyon. Hindi ito dapat maging napakahirap. Hayaan mo akong makitang inabot ni James." Inabot ni Sky ang mapa sa kanya. Gayunpaman, hindi tiningnan ni James ang mapa ngunit sa halip ay inimbak ito. Na nagsasabing, "Itago ko ang mapa sa ligtas na kustodiya sa ngayon. Aalamin natin kapag nakabalik na tayo." Walang pakialam si Sky, kahit na malaman ni James ang kinaroroonan ng dragon. Hindi niya magagawang patayin ang dragon ng mag-isa. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakilos sa bawat solong martial artist mula sa Sol maaari silang magkaroon ng pagkakataon. Pagkaraan ng ilang oras, lumitaw ang isang miyembro ng blood race na may dalang kagamitan para sa pag-imbak ng dugo sa kanyang mga kamay. Maingat na binuksan ni James ang kagamitan at ibinuhos ang bahagi ng dugo ng dragon sa bote ni Sky. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, "Ngayong naibigay ko na sa iyo ang dugo ng dragon. Wala akong utang sa iyo." Maingat na hinawakan ni Sky ang apparatus sa kanyang mga kamay.
Di dugo ni Dragon. Sa wakas ay makatawid na ako sa ika-9 na ranggo. Nanginginig sa emosyon ang boses niya. Si James naman ay ngumiti lang ng mahina. Bagamat hindi niya alam ang authenticity ng dugong ibinigay sa kanya ng blood race. Peke ang ibinigay niya kay Sky. Sige, bumalik ka na sa kwarto mo kung wala kang kailangan sa akin. Kailangan ko ng kaunting pahinga. Medyo pagod na ako pagkatapos ng matinding labanan sa maghapon. Oo naman, kalahati. Hindi nagtagal si Sky. Hindi na siya makapaghintay na dalisean ang dugo ng dragon. Sa sandaling umalis si Sky. Umalis si James sa kanyang silid na may hawak na dugo ng totoong dragon at nagtungo sa silid ni Thomas. Naka-lotus position si Thomas sa kanyang kwarto. Lolo, bati ni James sa kanya. Bahagyang iminulat ni Thomas ang kanyang mga mata at nagtanong. Ano ang mali? May problema ba? Nagmamadaling ibinigay ni James ang dugo ng tunay na dragon sa kanya. Sinabing, Lolo, ito ang dugo ng dragon na ibinigay sa akin ng blood race. Ibibigay ko ito sa iyo para sa pag-iingat. Bumalik ka kay Saul at hintayin mo ako. Kapag nakabalik na ako, maibabalik mo sa akin ang dugo. Oo naman. Inalis ni Thomas ang dugo ng dragon. Hindi nagtagal si James at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya, tumayo si Thomas at lumabas ng kwarto. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawag ang isang numero. Retreat muna. Nagmamadaling bumalik si James sa kanyang kwarto. Pagkatapos bumalik doon, nagsimula siyang gumawa ng isang aksyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa sarili niyang dugo. Boom! Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pumasok ang galit na si Sky. Tinanggap mo ba akong tanga? James! Tumingin sa kanya si James at nagtanong. Anong problema? Ang dugo ng dragon ay peke. Imposible. Tumayo si James at sinabing. Ito ay ibinigay sa akin ng blood race. Paano ito magiging peke? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Walang nangyari pagkatapos kong ubusin ang buong bote. Damn it! Nagmura si James. Naloko tayo. F***sick. Nagmura si Sky. At naglabas siya ng nakakatakot na aura. Ay settle natin ang score sa kanila. Hinayla siya ni James pabalik sa nakaraan at sinabing. May death wish ka ba? Ito ang teritoryo ng blood race. Not to mention na mayroon silang 9th rank martial artists sa kanila. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng pagkakataon laban sa kanila? Basagin. Pagkasabi niya noon ay ibinato niya ang bote sa kamay niya sa lupa. Tanong ni Sky, ano ang dapat nating gawin ngayon? Napabuntong hininga si James. Ngayong dumating na ito, wala na tayong ibang pagpipilian kundi ang magtiis. Kabanata 17:12. Sinubukan siyang kumbansihin ni James. Ang aking 14 na heavenly swords ay tiyak na mapapawi ang isang martial artist sa 9th tier. Gayunpaman, madaling harangin ni Harland Welch-Ilan ang aking pag-atake. Kahit ang pinagsamang lakas ng bawat solong martial artist mula kay Saul ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Hindi tulad mo. Wala akong death wish. Sa totoo lang, maaaring magkaroon ng pagkakataon si James laban sa isang 9th rank martial artist. Kabisado niya ang Invincible Body CD na nagbigay daan sa kanya na palakasin ng gusto ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol. Kahit laban sa isang 9th rank martial artist, maaari pa rin siyang magkaroon ng pagkakataon. Ngayon, gayunpaman, ayaw lang niyang gumawa ng gulo si Sky para sa blood race. Galit na galit si Sky. Nagsalita si James ng totoo. Wala siyang lakas para lipulin ang blood race. Damn it! Naikuyong ni Sky ang kanyang mga kamao. At may lumabas na ugat sa kanyang leeg habang siya ay sumisigaw. Mark my words. Isang araw, lilipulin ko ang blood race. Sige na, cheer up.
Dapat tayong bumalik sa ngayon at i-verify ang authenticity ng kinaroroonan ng dragon na minarkahan sa mapa. Kung tumpak ang lokasyon, papatayin natin ang dragon. Kapag napatay natin ang dragon, makakakuha tayo ng maraming dugo ng dragon hanggat gusto natin. Pilit na pinakalma ni Sky ang sarili. Iyon ang tanging available na opsyon na mayroon sila. Nang makitang ayos na ni Sky ang sarili, nakahinga ng maluwag si James. Nag-aalala siyang baka magkagulo si Sky. At sa gayoy haatak siya sa hidwaan. Tumingin siya kay Sky. Iniisip kung kailan ba niya dapat tapusin ang ambisyoso at gutom sa kapangyarihan na si Sky. Salamat, James. Ikinalulungkot ko talaga na pinaandar kita ng walang kabuluhan. Kapag nakabalik na kami, i-verify namin ang pagiging tunay ng lokasyon ng mapa. Kung tumpak ang lokasyon, papatayin natin ang dragon. Humingi ng tawad si Sky kay James. Si James naman ay tanging sabi habang nakangiti. Huwag kang mag-alala. Nagkakahalaga lang ako ng true energy. Kung ganoon, babalik ako sa Sol sa ngayon. Manatili ka rito hanggat gusto mo. Kapag nakabalik ka na kay Sol, pupuntahan kita. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Sky para umalis. Natukso si James na tambangan si Sky sa kanyang pagbabalik at paalisin siya minsan at para sa lahat. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang kontrahin ito. Kailangan pa niyang patayin ang dragon para mailigtas ang buhay ni Thea. Ang kanyang lakas lamang ay hindi magiging sapat. Kung maalis niya si Sky sa ganoong kritikal na sandali, ang kanyang pagkakataon na mapatay ang dragon ay lubos na bababa. Huminga ng malalim si James. Pagkaalis ni Sky, nagpaalam din si James sa First Blood Emperor at umalis sa headquarters ng Blood Race. Makalipas ang isang araw sa Capital International Airport, lumabas si James ng airport at tumawag ng taxi. Maya-maya, nakarating na siya sa bahay ni Thea. Dahil tanghali na, walang tao sa bahay. Si Thea na nakapijama ang sumagot sa pinto. Judging by her dazed expression, malamang na umiidlip siya nang pinindot ni James ang doorbell. Nang makita niya si James, nag-cross arms siya at malamig na sinabing, "Bumalik ka na, ma'am." Nakangiting tumanggaw si James. Sabi, "Naging maayos ang mga pangyayari sa pagkakataong ito. Nakuha ko ang dugo ng dragon at impormasyon sa kinaroroonan ng dragon. Dumating ako upang bisitahin ka sa sandaling lumapag ang aking eroplano. Madali akong nakikitang ligtas at maayos ka. Bakit ka nandito?" Malamig na tanong ni Thea. Nagulat si James sa malamig niyang ekspresyon. Gayunpaman, hindi niya masyadong iniisip ang kakaibang ugali nito sa kanya. Ipinapalagay niya na siya ay nag-aaway lamang sa loob pagkatapos mawala ang kanyang memorya. Gayunpaman, hindi niya alam na binisita siya ni Tiara at Maxine. Ngayon, alam na ni Thea na nagkaroon ng intimate relationship si James kay Quincy noon. She silently cursed James for being a playboy. Nakangiting sabi ni James, "Nandito ako para bisitahin ka. Hindi na kailangan yan." Malamig na sabi ni Thea. Slam. Kabanata 17:13. Padabog na isinara ni Thea ang pinto. Ako, si James ay nasa kawalan. Dahil hindi siya tinanggap ni Thea doon, wala siyang ibang choice kundi ang umalis. Sa anumang kaso, naging komportable siya nang makitang ligtas siya at maayos. Kaya, tumalikod siya para umalis at nagtungo sa rehiyon ng militar upang hanapin ang Blythe King. Sa opisina ng Blythe King sa rehiyon ng militar ng Kensington, malugod na tinanggap ng Blythe King si James, na naghahain sa kanya ng tsaa. Medyo hindi komportable si James. "James, magiging libre ka ba kahit anong oras?" Tumingin si James kay Blythe King at hinaplos ang kanyang baba. Sinabing, "Sa tingin ko, bakit mo tinatanong? Well, nangako ka sa akin na tuturuan mo ang anak ko noong nakaraang taon." Ang Blythe King ay tumingin sa kanya ng may pag-asa.
Wala akong oras para dito. Napabuntong hininga si James at sinabing, "How about this? Ibibigay ko sa'yo ang number ni Callan Maverick. Maaari mo siyang tawagan at tingnan kung tumatanggap siya ng mga disipulo." Inilipat ni James ang responsibilidad kay Callan. Kung tutuusin, wala siyang dapat gawin sa ngayon. Iyan ay maganda. Nang marinig ni James na binanggit ang pinuno ng Gu sect, tumawa ang Blythe King. Pagkatapos, ibinigay ni James ang numero ng Blythe King na si Callan at ibinigay ang mapa na ibinigay sa kanya ng blood race sa Blythe King. Na nagsasabing, "Gusto kong gumamit ng satellite technology para mahanap ang locus yung nakamarka sa mapa. Sa pamamagitan ng paraan, dapat itong nasa gitna ng karagatang Pasipiko." "Oo naman, ipaubaya mo sa akin ang lahat." Kinuha ng Blythe King ang mapa. Pagkatapos humiling ng tulong sa Blythe King, umalis si James. Muli siyang bumalik sa tirahan ng mga kalahan at kumatok sa pinto. Si Thea naman ang nagbukas ng pinto. "Ikaw na naman." Kumunot ang noo ni Thea at malamig na sinabi, "James, bakit mo pa ako iniistorbo kung mayroon kang iba na gusto mo?" "Ha?" Natarante si James. "Anong ibig mong sabihin?" "Anong ibig kong sabihin?" Wearing an ice-cold expression, Thea said, "Ano ang relasyon niyo ni Tiara at Maxine? Anong nangyayari sa inyo ni Quincy? Bakit ka pa nandito kung marami kang babae sa tabi mo?" Sa sandaling iyon, si James ay nawalan ng salita. Pinag-isipan niya ito at ipinaliwanag. "Thea, bakit hindi tayo mag-usap sa loob?" "Oo naman." Pumasok si Thea sa loob ng bahay. Habang si James naman ay nakasunod sa likuran. Umupo siya sa sofa at nag-cross arms habang nakatitig kay James. Gusto niyang makita kung anong klaseng palusot ang ibibigay nito. Huminga ng malalim si James at sinabing, "Simulan natin si Quincy." "Oo, nakipagrelasyon ako sa kanya noon. High school years ko. Gayunpaman, ang pinakamaraming napuntahan namin ay magkahawak kamay. Hindi man lang kami naghalikan. Pagkatapos mong maghiwalay, sinundan ako ni Quincy hanggang sa Southern Plains. Siya pa nga ang nag-aalaga sa akin habang ako ay nasugatan. Gayunpaman, paulit-ulit kong tinanggihan ang kanyang mga pagsulong. Hindi natinag si Thea." Patuloy ni James. "Tungkol kay Tiara, nangyari ito dahil sa isang aksidente. Kino-frame ako ng kung sino. Pareho kaming nadroga ni Tiara. Iyon ay kung paano kami napunta sa pagkakaroon ng pakikipagtalik." Sabi ni Thea, "Nangako ka sa kanya na papakasalan mo siya. Hindi ba? Tsaka sinabi sa akin ni Tiara na magkasama kayo pagkatapos nating maghiwalay. Lumabas lang ako nang wala sa oras at inagaw mo pagkatapos mong malaman ang iyong pagkakakilanlan bilang Dragon King. Ipinangako ko sa kanya iyon. Ngunit hindi kami nagkaroon ng opisyal na relasyon. Si James ay nasa kawalan. May mga bagay na medyo mahirap ipaliwanag. Hayaan mong itanong ko sa iyo ito. Kung gayon, minamali ko ba o hindi ka at ginawang impyerno ang buhay mo sa nakaraan? Hindi ko ba kasalanan na naghiwalay kami? Hindi ba't ako ang walang kahihiyang nakiusap na bumalik ka sa tabi ko pagkatapos mong malaman ang iyong pagkatao?" Tanong ni Thea. Si Maxine ang nagsabi sa kanya ng lahat. Walang maalala si Thea sa mga pangyayaring ito. Matapos malaman ito, pinaniwalaan niya ang kanyang sarili na isang walang hiyang babae, isang babaeng nagnanasa lamang ng kapangyarihan at kayamanan. Nawalan ng masabi si James. Wala talaga siyang ideya kung ano ang sasabihin. Kabanata 17:14. Sa mahigpit na pagsasalita, iyon ang nangyari. Gayunpaman, medyo responsable din si James sa kabiguan sa panahon ng diborsyo. Kung tutuusin, hindi naman siya hihiwalayan ni Thea kung kanina pa niya inihayag ang kanyang pagkatao. "Thea, ako ang may kasalanan dito. Wala kang kinalaman dito. Noon, pinili kong itago ang aking pagkatao dahil napapalibutan ako ng mga kaaway sa lahat ng panig.
Ang paghihiwalay sa iyo ay ang tanging paraan upang matiyak ang iyong kaligtasan. Hindi ko ginustong dukutin ka ng mga kalaban ko. After we divorced, ako na yung bumalik para sa'yo. All this while, naging mabait kang babae. Ako ang nagpapabiye sa iyo. Nakonsensya si James. Ngunit sino ang dapat kong pagkatiwalaan? Nang mga sandaling iyon, nalilito si Thea. Hindi niya alam kung kanino siya dapat paniwalaan. Nang maalala niya ang dugong ibinigay sa kanya ng Panginoong Omniscient, bigla siyang napabulalas. Oh, oo, anong mali? Nagmamadaling tanong ni James. Sabi ni Thea, pagkaalis mo, may isang taong naghahanap sa akin ang nagsabi sa akin na matutulungan niya akong maibalik ang aking alaala. Binigyan niya pa ako ng dugo. Wait lang. Dadalhin kita dito. Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya para umalis. Hindi nagtagal, bumalik siya. Nasa kanyang mga kamay ang bote ng sariwang dugo na ibinigay sa kanya ni Lord Omniscient. Isang kakaibang lalaki ang lumitaw nang wala sa oras at ibinigay ito sa akin. Sinabi niya sa akin na ang aking lakas at memorya ay maibabalik kapag naubos ko ang dugo. Gayunpaman, binalaan niya ako na maaaring hindi na ako mabubuhay ng matagal. Sinuri ni James ang bote ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Tinanong niya, sino ang nagbigay nito sa iyo? Hindi ko alam kung sino siya. Anong itsura niya? Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Thea, siya ay isang 30 taong gulang na lalaki na may suot na puting roba. Siya ay may mahabang buhok na parehong itim at puti. Maikling inilarawan ni Thea ang hitsura ni Lord Omniscient. The moment she uttered those words, naintindihan agad ni James. Patuloy ni Thea, kilala pa daw niya ako noon pa. Gayunpaman, wala akong maalala sa kanya kung anuman. Ma'am, tumango si James at sinabing, siya ang omniscient deity mula sa Jade sect ng Mount Jade. Bago ka mawala sa alaala mo. Ilang beses mo na siyang nakilala. Tinanong ni Thea, dapat ko bang ubusin ang dugo kong gayon? Hindi, sabi ni James. Hindi na kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Nakuha ko na ang mga kamay ko sa kinaroroonan ng dragon. Kapag napatay ko na ang dragon, babalik ako sa dugo nito para iligtas ang buhay mo. Oh, walang masyadong sinabi si Thea. Sa sandaling iyon, napuno ng awkward na katahimikan ng silid. Kailangan mong maniwala sa akin. Thea, ikaw lang ang nasa puso't isipan ko. Never akong naloko sa ibang babae. Simula nang iligtas mo ako sa dagat ng apoy. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. Ako, sinubukan ni James na basagin ang awkward na katahimikan. Tama na. Pinutol ni Thea ang mga salita ni James at sinabing, wala na sa mga ito. Hindi ko pa rin may verify ang iyong mga claim. Pag-uusapan natin ito kapag naibalik ko na ang aking memorya. Tumango si James at sinabing, gagawin ko ang lahat para patayin ang dragon. Sabi ni Thea, tingnan natin. Nagbigay ng assurance si James. Gagawin ko ang aking makakaya. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Inilabas niya ang kanyang telepono. Napagtanto niyang si Blythe King pala ang tumawag. Agad niyang sinagot ang tawag. Nagtanong, ano ang mali? Ang boses ng Blythe King ay nanggagaling sa telepono. The results are out. Sige, pupunta ako dyan saglit. Ibinaba ni James ang telepono at tumingin kay Thea. Sinabing, kailangan kong pumunta sa lugar ng Blythe King para lutisin ang isang bagay. Babalik ako maya-maya. Sige na. Walang pakialam si Thea. Walang ibang salita. Tumalikod si James para umalis. Pagkaalis niya, tumayo si Thea at sinundan siya sa pinto. Malungkot ang ekspresyon nito habang pinagmamasdan ang paatras nitong figure. Nagsasabi ba siya ng totoo? Maaari ba akong maniwala sa kanyang mga salita? Nawala si Thea, kinapa niya ang kanyang mga templo. Arg, dapat namatay ka na lang. Thea,
Bakit kailangan mong mawalan ng alaala? Nabigla si Thea, kung maaari, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa kalimutan ang kanyang minamahal. Gayunpaman, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha habang bumulong-bulong siya. Pero si James ay talagang isang magandang lalaki. Kasabay nito, si James ay papunta sa rehiyon ng militar, sa opisina ng Blythe King. Inikat ng Blythe King ang globo sa kanyang kamay at minarkahan ang isang maliit na pulang tuldok sa isang partikular na lugar. Na nagsasabing, ito ang tinatayang lokasyon. Ang isang mas detalyadong mapa ay kasalukuyang ginagawa. Mangyaring maghintay dito sandali, ma'am. Tumango si James. Sa kasalukuyang mga teknolohikal na antas. Ang paghahanap ng lokasyon ng Dragon Abyss ay isang piraso ng cake. Pagkaraan ng humigit kumulang 20 minuto. Isang bagong-bago, detalyadong mapa ang ginawa. Hawak ang bagong-bagong mapa sa kanyang kamay. Ikinumpara niya ito sa mapa na ibinigay sa kanya ng Blood Race. Ang kanilang pagkakatulad ay malapit sa 70% halos%. Matapos ikumpara ang dalawa, sinabi ni James, ito ang dapat na lugar. Salamat kaibigan. Hindi na kailangang maging masyadong formal sa pagitan natin. At saka, tinulungan mo ako ng malaki. Nang mabalitaan niyang ikaw ang referrer, pumayag kaagad si Callan sa aking kahilingan. Dahil kasalukuyang nasa Kensington siya, kinapanta ko na ang anak ko doon. Ang Blythe King ay may suot na matengkad na ngiti. Tinulungan ni James ang kanyang anak na mahanap ang isa sa pinakamakapangyarihang indibidwal sa mundo bilang kanyang Panginoon. Kung ganoon, aalis na ako. Hindi nagtagal si James at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya, bumalik siya sa tirahan ng mga kalahan. This time, si David naman ang nagbukas ng pinto. Bumalik ka na James. Nakangiting bati sa kanya ni David. Ma'am. Tumango si James at nagtanong. Nasaan si Thea? Nasa labas na siya. Ha? Sinong kasama niya? Quincy. Oh. Pumasok si James at umupo sa sofa. Nalaman niya ang kinaroroonan ng dragon. Gayunpaman, kinailangan niyang magtungo sa Dragon Abyss para makita mismo. Kung totoong naninirahan doon ang isang dragon. Titipunin niya ang mga Solin martial artist para patayin ang dragon. Ito ang kaso, James. Kakabukas lang ng Hinmar Bay. At ang mga mata ko ay nasa isang villa. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $1 bilyong. Gusto mo bang maging sponsor ko? Tumingin si David kay James nang may pag-asa. Ha? Habang si James ay abala sa pag-iisip ng kung ano-ano. Hindi niya marinig ang sinasabi ni David. Matapos maalala ang kanyang sarili. Tumingin siya sa kanya at nagtanong. Pasensya na, tanong ni David. I have my eyes on a villa. Dahil medyo kapos ako sa pera. Papayag ka bang magpahiram sa akin? Wala akong pera. Talagang tinanggihan ni James ang kahilingan ni David at sinabing. Ang mga kalahan ay nakakuha ng medyo malaking tubo para sa nakaraang taon ng pananalapi. Bakit hindi ka humingi sa kanila ng ilan? Dahil may iba pa akong aasikasuhin. Aalis na ako. Tumayo si James at tumalikod para umalis. Teka, huwag kang umalis. Sigaw ni David. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni James. Pagkaalis niya sa tirahan ng mga kalahan. Huminto sa kanyang harapan ang isang itim na Bentley. Bumaba si Thomas sa kotse at sinabing, "Hop in." Oo naman. Pumasok si James sa kotse. Tinanong ni Thomas, "Nakatanggap ka ba ng anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon?" Tumango si James at sinabing, "Binigyan ako ng Blood Race ng mapa. Gayunpaman, hindi pa rin ako sigurado kung may dragon talaga doon." Kabanata 17:16. Binigyan si James ng mapa ng Blood Race. Hiniling pa niya sa Blythe King na gumawa ng bagong detalyadong mapa. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung talagang mayroong dragon na naninirahan doon. Kailangan niyang magtungo doon at alamin sa sarili niya. By the way,
Tumingin siya kay Thomas at nagtanong, "Lolo, dinala mo ba ang dugo ng dragon na ipinagkatiwala ko sa iyo?" "Ma'am," tumanggo si Tomas at ibinigay ang dugo ng dragon sa kanya, na nagsasabing, "Ito ay dala ko." Kinuha ito ni James at sinabing, "Ibabalik ko ito para sa pagsasaliksik at tingnan kung may iligtas ko ang buhay ni Thea." Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni Thomas, "Kung tama ang hula ko, dapat totoo ang mapa. Ano ang susunod mong plano?" Sumagot si James, "Plano kong tingnan." Naisip ito ni Thomas at sinabing, "Paano ito? I-scout mo ang lugar. Samantalang titipunin ko ang mga Solin martial artist para patayin ang dragon." Oo naman. Alam ni James kung gaano kalakas ang isang dragon. Nabigo ang mga martial artist mula sa isang milenyo. Noon, marami ang 9th rank martial artists. Ngayon, wala silang kahit isa. Ito ay magiging isang mapanlinlang na paglalakbay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagtanong siya, "Sigurado ka bang matatalo natin ang dragon?" "Lolo," may suot na Theme Time na ekspresyon, habang umiling si Thomas at sinabing, "Sa totoo lang, wala talaga akong tiwala." Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayon. Ito ang modernong panahon, panahon ng mataas na teknolohiya. Gaano man kalakas ang dragon, hindi nito kayang labanan kahit na walang humpay na pambobomba ng mga high technology na armas. Sige, kung ganoon, dahil ang mga bagay ay dumating dito, ito lamang ang kanilang magagamit na pagpipilian. Pagkatapos ng maikling pag-usapan, bumaba si James sa kotse. Inutusan naman ni Thomas ang driver na umalis. Si James ay nanatili sa parehong lugar at pinanood ang kanyang lolo na umalis. Nang gusto niyang hanapin si Callan, may lalaking lumapit sa kanya. Nang makita si Sky, nagsalubong ang kilay ni James. Gusto niyang humanap ng pagkakataon at alisin si Sky. Gayunpaman, ang kanyang tulong ay kailangan pa rin upang patayin ang dragon. Ano ang sinabi sa iyo ni Thomas? Sinulyapan ni Sky si James bago tumingin sa umaatres na Bentley. Ang sabi ni James, "Saglit naming tinalakay kung paano pinakamahusay na patayin ang dragon. Ano ang tungkol sa mapa?" Tumingin si Sky kay James at nagtanong, "Naresolba na ba ang lahat?" "Ma'am," tumanggo si James at sinabing, "Alam ko na ngayon ang eksaktong lokasyon ng Dragon Abyss. Gayunpaman, hindi pa rin namin matiyak kung mayroong tunay na dragon na naninirahan doon. Kaya, plano kong pumunta doon at tingnan. Gusto mo bang sumama?" Sa opinyon ni James, hindi ngayon ang oras para mamatay si Sky. Si Sky ay nasa tuktok ng 9th stair at malapit nang maabot ang ika-9 na ranggo. Kinailangan ni James ang kanyang tulong upang patayin ang dragon. Kaya, binalak niyang ayusin ang kanyang relasyon sa kanya upang mahuli siya sa isang pakiramdam ng seguridad bago siya lilipulin minsan at magpakailanman. Sabi ni Sky, "I came here precisely for this." "Kailan tayo aalis?" "Bukas." "Sige, andito ako bukas." Tapos, tumalikod na siya para umalis. Hindi inaasahan ni James na makakabangga niya sina Thomas at Sky. Nanatili siya sa kinatatayuan niya at nagmumuni-muni. Pagkatapos, nagtungo siya sa rehiyon ng militar at hinanap ang Blythe King. "Bakit ka bumalik, James? May mali ba sa mapa?" Malugod na tinanggap ng Blythe King si James. "Hindi," sabi ni James. "Plano kong mag-overseas." Gayunpaman, ang pagsakay sa bangka ay magtatagal ng masyadong mahaba. "Maaari mo bang ayusin ang isang helicopter para sa akin?" "Walang problema. It's a piece of cake." Nakangiting sabi ni Blythe King. Pagkatapos ay nagtanong, "Kailangan mo ba ng helicopter para maging handa?" "Magiging maganda ang gabing ito. Aalis ako bukas ng madaling araw." "Sige, gagawa ako agad ng mga arrangement." Matapos gawin ang kanyang kahilingan sa Blythe King,
Umalis si James at bumalik sa tirahan ng mga kalahan. Sa hindi malamang dahilan, iniiwasan siya ni Thea. Walang pagpipilian si James kundi kunin ang dugo ng dragon at ibalik ang kanyang memorya sa ngayon. Kabanata 17:17. Nanatili si James sa bahay ng buong araw. Sa susunod na umaga, habang mahimbing siyang natutulog, napagtanto niyang may tao sa kanyang mga palapag. Nang maramdaman ang presensya ng hindi gustong bisita, tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Pagtingin kay Sky, inabutan niya ito ng sigarilyo. Maaga ka. Kinuha ni Sky ang sigarilyo at tinanong. Kailan tayo aalis? Nakangiting sabi ni James. Mukhang nagmamadali ka. Paano ko kakayanin na hindi? Nag-aalala si Sky. Matapos malinlang ng blood race. Gusto niyang malaman ang authenticity ng mapa na ibinigay sa kanya ng blood race. Kung ito ay mabunyag na peke, mag-iisip siya ng paraan para makuha ang totoong mapa sa pamamagitan ng paglusot sa punong tanggapan ng blood race. Maghintay ka sa labas. Babalik din ako kaagad pagkatapos magpaalam kay Thea. Pagkasabi niya noon ay bumalik na siya sa kwarto. Samantala, tumalon si Sky mula sa ikatlong palapag at lumitaw sa labas ng vilya ng mga kalahan. Dahil alas 8 pa lang ng umaga ay tulog pa rin si Thea. Lumapit si James sa kwarto ni Thea at marahang kumatok sa pinto. Sinong nandyan? Ang aga-aga pa, bulong ni Thea habang sinasagot ang pinto. Nakasuot siya ng puting pijama at may pagkasilo sa mukha. Hindi nasisiyahang tumingin kay James. Sinabi niya, "Ano ba, James? Alas 8 pa lang ng umaga." Napakamot sa ulo si James sabay ngiti. Eto ang sitwasyon. Thea, balak kong pumunta sa ibang bansa saglit. Pumunta ako dito para magpaalam. Walang pakialam na sabi ni Thea. Sige na, then. Parang may naalala siya. Malungkot siyang nagtanong. Magiging okay ka ba? Nakangiting sabi ni James. Everything will be fine. Pupunta lang ako doon para imbestigahan ang kinaroroonan ng dragon. Kung tunay na naninirahan doon ang isang dragon, babalik ako at titipunin ko ang lahat ng Solin martial artist para patayin ito. Pagkatapos, kukunin ko ang dugo nito at ililigtas kita. Oh, sabi ni Thea. Then, niyaya niya si James. Pasok ka. Pumasok siya sa kwarto. Nakaupo sa kama. Tumingin si Thea kay James at nagtanong. Dugo ba ng dragon ang tanging bagay na makapagliligtas sa buhay ko? Wala na bang ibang paraan? Ma'am, tumango si James at sinabing, "This is the only way for now." Matapos ang iyong dugo ay sumanib sa dugo ng espiritu ng pagong. Naabsorb mo ang kapangyarihan ng espiritong pagong, na naging sanhi ng pagkawala ng iyong dugo sa mga kakayahan nitong muling makabuo. Pagkatapos, ipinakalat mo ang iyong kapangyarihan at pinahintulutan mong bumalik ang enerhiya ng iyong katawan sa dugo. Sa sandaling mabawi mo ang iyong lakas, mawawalan muli ng enerhiya ang iyong dugo. At sa gayon ay muling mawawala ang mga kakayahan nitong muling makabuo. Kung sakaling mangyari iyon, wala nang makakaligtas sa iyo. Tanging ang dugo ng dragon ay maaaring magpapahintulot sa iyong dugo na mabawi ang mga kakayahan nitong muling makabuo. Nakinig ng mabuti si Thea, bagamat wala na siyang alaala kay James. Ayaw niyang ipagsapalaran ang buhay nito para sa kanya. Ngunit, wala siyang ideya kung paano sasabihin ang kanyang mga iniisip. Pakibalik na ligtas. Iyon lang ang tanging nasabi niya. Gagawin ko. Tumango si James. Pagkatapos niyang magpaalam kay Thea ay bumaba na siya. Pagbaba niya, nabangga niya si David. James, tungkol sa bagay na pinag-usapan natin kahapon. Busy ako ngayon. Pag-uusapan natin ang bagay na iyon kapag nakabalik na ako. Hindi pinansin ni James si David at tumalikod na lang para umalis. Naghihintay si Sky sa labas. Lumapit si James sa kanya at sinabing, "Sige, alis na tayo." Kabanata 17:18.
Matapos maghintay ng ilang sandali ay tapos na si James na magpaalam kay Thea. Nagbatian sila. Pagkatapos ay agad na tumungo sa rehiyon ng militar. Sa rehiyon ng militar, personal na tinanggap ng Blythe King sina James at Sky. Si James, handa na ang helicopter at kumpleto na ang gatong. May dagdag pang gasolina ang helicopter kung sakaling magkagulo. At saka, inatasan pa kita ng piloto. Sumagot si James, "Maraming salamat. Hindi na kailangang maging masyadong formal sa pagitan natin." Nakangiting sinabi ng Blythe King. "Sige, hindi na kita dapat paghintayin pa. Kung aalis ka ngayon, dapat mong maabot ang lugar sa gabi." "Oo nga pala, dahil hindi ako sigurado kung gaano katagal ang biyahe mo. Naghanda ako ng 1 linggong rasyon para sa inyong dalawa." Ang Blythe King ay gumawa ng mga pagsasaayos. Naghanda pa siya ng rasyon para sa kanila. Hindi naman nagtagal sina James at Sky at agad na sumakay sa helicopter. Dahan-daang bumangon ang helicopter at umalis sa Kensington. Patungo sa direksyon ng dagat. Pumikit si James at nagmuni-muni. Maya-maya, gabi na, Emperor, batay sa display ng mapa. Ito ay dapat ang lugar. Binuksan ni James ang kanyang mga mata. "Ma'am." Tumango siya at sinabing, "Maghanap ka ng malapit sa isla para mapunta tayo." "Naiintindihan." Tumango ang piloto at nagsimulang maghanap ng mapupuntahan. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang malaking isla at nakarating sa isang bakanteng lupain. Pagkalapag nila, inilabas ni James ang mapa at pinagmasdan ito. Sumama na rin si Sky. Utos ni James, "Nga pala, maaari mo bang ipakita sa akin ang satellite imagery?" "Oo." Agad na ipinakita sa kanya ng piloto ang satellite imagery. Saglit na sinulyapan ito ni James habang itinuro ang kanyang mapa. Sinabing, "Kung totoo ang mapa, dapat ay nasa paligid tayo ng lugar na ito." Ang Dragon Abyss ay humigit kumulang 100 kilometro ang layo sa isla nito. Itinuro ni James ang isang lugar sa mapa. "Ano pa ang hinihintay natin? Hilingin sa piloto na mapunta doon." Hindi na nakapaghintay si Sky. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Una sa lahat, wala kaming ideya kung ang lugar na iyon ay tunay na Dragon Abyss at kung ang mga dragon ay talagang nakatira doon. At saka, hindi pa tayo nakakita ng totoong buhay na dragon. Kaya hindi natin alam kung gaano sila kalakas. Kung basta-basta tayong pumapasok, maaaring isipin ng dragon ang ating mga mapanuksong aksyon bilang isang banta. Sa aking palagay, dapat nating ailapag ang helicopter dito at tumawid sa dagat ng mag-isa. Sa aming kakayahan, ito ay dapat na isang piraso ng cake." Nag-aalala si James na baka ma-provoke ang dragon kung magmarcha lang sila papunta sa tirahan nito. "Oo naman." Tumango si Sky bilang pagsang-ayon. Kung may nangyari sa helicopter, halos imposible na silang bumalik sa Sol kahit gaano pa sila kalakas. "Bumaba na tayo." Bumaba si James sa helicopter. Habang nakasunod naman si Sky sa likuran. "James, ang pagtawid sa dagat mag-isa ay makakaubos ng labis na true energy. Bakit hindi tayo magsibak ng kahoy at gumawa ng simpleng balsa?" Ang display ng mapa ay nagpahiwatig na sila ay 100 kilometro ang layo mula sa Dragon Abyss. Bagamat sa teoryang kaya nilang tumawid sa maalon na dagat ng mag-isa, magiging mahirap pa rin itong pagsisikap. Kaya naman iminungkahi ni Sky na gumawa ng balsa. Sigurado, tumango si James. Naghiwalay ang dalawa at nagsimulang putulin ang mga puno sa paligid. Pagkatapos, hiniwa nila ang kahoy sa kalahati at ginamit ang balat bilang isang lubad upang ayusin ang kahoy sa lugar. Pagkatapos ng mahabang abalang araw, natapos din sa wakas ang balsa. Gusto ni James na umalis bukas ng umaga. Gayunpaman, dahil hindi na makapaghintay si Sky, walang pagpipilian si James kundi ang magpatuloy sa gabi. Kabanata 17-19
Pasimpleng kumuha ng rasyon ang dalawa at lumukso sa bolsa. Pagkatapos, sinimulan ni Sky ang paggamit ng True Energy para itulak ang bolsa pasulong. Habang maingat na itinutulak ito sa tamang direksyon, nagawa nilang tumawid ng 100 kilometro sa loob ng 1 oras. Makalipas ang 1 oras, madilim na ang langit. Umihip ang unos habang ang mga alon na may taas na 10-10 metro ay bumagsak sa dalampasigan. Pinahinto ni Sky ang bolsa at itinali ito sa pwesto. Pagkatapos, lumingon siya upang tingnan ang isla sa harap niya, na nagsasabing, ito ang dapat na lugar. Batay sa mapa, mayroong isang bangin dito kung saan nakatira ang dragon. Gayunpaman, ito ay impormasyon mula sa 1 milenyo ang nakalipas. Maaaring nagbago ang mga bagay. Pinagmasdan ni James ang paligid at sinabing, napakalaki ng isla ito. Maghiwa-hiwalay na tayo at mag-scout sa paligid. Pupunta ako sa ganitong paraan. Bumalik dito pagsapit ng madaling araw anuman ang mahanap natin. Kukunin ko ang aking bakasyon. Kung gayon, hindi nagtagal si Sky at tumalikod na para umalis. Hindi na rin nag-aksaya ng oras si James. Nagsimulang maghanap ng dalawa mula sa magkaibang direksyon. Pina-maximize ni James ang kanyang bilis at humakbang pasulong. Sa isang iglap, nawala siya sa dilim. Habang sumusulong siya, palagi niyang pinagmamasdan ang paligid. Nagtungo siya sa direksyon ng sentrong rehiyon ng isla. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto, nakakita siya ng isang bundok at nag-ayos. Hindi nagtagal, nakarating siya sa tuktok ng bundok. Nakatayo sa tuktok ng bundok. Namangha siya sa mga nakakamanghang tanawin sa ibaba. Kahit gabi na, kumikinang ang buwan ng gabing iyon. Pagkatapos, nakita niya ang isang kalaliman na mga 200 metro ang lapad. Tumayo si James malapit sa gilid ng isang bangin at tumingin sa ibaba. Bumubulong. Dapat itong Dragon Abyss. Dapat akong bumalik sa ngayon at magkaroon ng magandang pagtulog sa gabi. Sa madaling araw, iimbestigahan ko ang lugar na ito kasama si Sky. Pagkatapos mag-isip, tumalikod na siya para umalis. Pagbalik niya, nakabalik na si Sky. Paano nangyari? Tanong ni Sky. Ma'am, tumango si James at sinabing, I think I found the place. But I'm not too sure about it. Dapat maghanap muna tayo ng mapagpahingahan. Sa madaling araw, sabay nating iimbestigahan ang lugar. Sige, kung ganoon. Umalis ang dalawa sa pampang at nagtungo sa loob ng isla. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang gubat. Nagpasya silang huwag sumulong at piniling manatili sa kanilang kinaroroonan upang magpahinga. Nagsimulang gumawa ng apoy si James. Habang si Sky naman ay nangangaso. Hindi nagtagal, bumalik siya na may dalang hindi kilalang species. Napunit ang tiyan ng hayop. At inalis ang mga bituka nito. Umupo sila sa paligid ng apoy at inihaw ang hayop sa katahimikan. Dito ka na. Ibinigay ni Sky ang paa ng hayop kay James. Kinuha ito ni James at sinimulang kainin ang karne at sumunod naman si Sky. Habang kumakain sila, biglang nagtanong si Sky, James, may gusto ka ba? Isang hiling. Tumingin si James kay Sky at nag-isip sandali habang sinabing, I wish for Sol to be a place of peace and prosperity. Samantala, ang layunin ko ngayon ay patayin ang dragon at iligtas ang buhay ni Thea. Pagkatapos, mamumuhay ako ng isang buhay ng pag-iisa kasama siya sa natitirang bahagi ng aming buhay. To be honest with you, I really want to find a secluded spot where I can spend the remainder of my life with the woman I love. Ang islang ito ay isang magandang lugar. Ano naman sayo? Tumingin siya kay Sky. Ako, bahagyang ngumiti si Sky pero nanatiling tahimik. Ang kanyang hangarin ay napaka-kahanga-hanga na si James ay maaaring matakot kapag nalaman ang tungkol dito. Walang ibang tao dito. Gustong malaman ni James kung ano ang binabalak ni Sky.
Malungkot ang ekspresyon ni Sky nang sabihin niya. Gusto kong maging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Gusto kong sundin ng mundo ang bawat utos ko. Ayan yun. Napangiti ng mahina si James at sinabing, paano kung susundin ng lahat ang bawat utos mo? Ano ang ibig mong sabihin? So ano? Biglang tumayo si Sky at tumingin kay James. Binibigkas ang bawat salita. I'm going to become the most powerful individual in the world. James, hindi mo naiintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito dahil hindi ka pa nakakaakyat ng mataas. Gusto kong sundin ng mundo ang bawat utos ko. Hindi mo maiintindihan kung ano ang pakiramdam na tumayo sa pinakatuktok. Maaaring ikaw ang Dragon King. Isa sa pinakamataas na posisyon sa Sol. Ngunit kailangan mo pa ring sumagot sa iyong mga nakatataas. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Ngumiti ng mahina si James. Wala siyang pakialam sa pagiging pinakamakapangyarihang tao sa mundo at nais lamang niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang babaeng mahal niya. Nandito lang siya para patayin ang dragon dahil sa mga kasawiang nangyari sa daan. Kahit ano, umupo si Sky at sinabing, bakit ako nag-aaksaya ng hininga sa iyo? Hindi mo maiintindihan kung paano gumagana ang kapangyarihan at kapangyarihan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sabi ni James, sa tingin ko ang mahalaga para sa akin ay ang mamuhay ng masaya at walang pangyayari. Hindi na kailangang ituloy ang mga bagay na walang kabuluhan at mababaw. Ganoon ba? Sumulyap si Sky kay James at nagtanong, let me ask you this. Then, sa tingin mo ba mahuhulog sa iyo si Thea Callahan kung ordinaryong tao ka? Sa palagay mo, ang mga tao sa iyong paligid ay magbibigay sa iyo ng tulong kapag kailangan mo ng tulong kung ikaw ay isang ordinaryong tao. Imposible. Hindi sana mahuhulog sa iyo si Thea kung ordinaryong tao ka lang. Dapat maiintindihan mo ang sinasabi ko, di ba? Paano ka tinatrato ni Thea noong nagpakasal ka sa mga Callahan ng hindi nagpapahalata? Tunay mong pagkatao. Ano ang naging saloobin niya matapos marinig na ikaw ang Black Dragon? Ito ang sanhi ng kapangyarihan at kapangyarihan. Si James ay matamang nakikinig sa kanya. Hindi niya pinabulaanan ang kanyang mga argumento. Tutal, nagsasabi naman ng totoo si Sky. Gayunpaman, hindi siya interesado sa mga argumento ni Sky. Mas gugustuhin niyang maging isang ordinaryong tao para hindi na siya mag-alala tungkol sa pambansang gawain ni Sol at sa kaligtasan ng mga mamamayan nito. Ha! Bakit ako nagsasayang ng hininga sa iyo? Bahagyang umiling si Sky at hindi na nagsalita pa. Natahimik din si James. Lumipas ang gabi ng tahimik. Maya-maya, madaling araw na. Dahil isa itong isla, mas malakas ang hangin. Si James, na nakaupo sa isang lotus na posisyon, ay tumayo at sinabi, ang oras ay laban sa atin. Dapat na tayong umalis ngayon. Ma'am, tumayo na rin si Sky. Pagkatapos, umalis ang dalawa sa gubat at nagtungo sa tuktok ng bundok na nasa harapan nila. Si James ang nangunguna. Sa sandaling humakbang siya pasulong. Lumitaw siya ilang metro ang layo. Sa isang iglap, wala na siyang makita. Sumunod naman si Sky sa likod. Hindi nagtagal, nakarating sila sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa isla. Sa harap nila ay isang bangin. Gayunpaman, habang ang kalaliman ay nababalot ng manipis na ulap. Maging sina James at Sky na parehong makapangyarihang martial artist ay hindi makalusot sa fog. Itinuro ni James ang kailaliman sa harap nila at sinabing, batay sa mapa, dapat itong Dragon Abyss. Ito ay dapat na humigit kumulang kilometro ang haba at 3 sa dagat. Kung ang isang dragon ay tunay na naninirahan sa kailaliman na ito, dapat itong matatagpuan sa kailaliman ng karagatan. Dahil lumipas na ang isang milenyo, iniisip ko kung nasa paligid pa ba ito ng mga bahaging ito. Tumingin si Sky sa kailaliman at sinabi, bueno, kailangan lang nating bumaba doon at tingnan. Pagkatapos,
Tumalon siya sa bangin sa ibaba. Sumunod naman si James. Ilang oras silang bumagsak sa kailaliman dahil malalim ang kalaliman. Pagkatapos, dumaong sila sa pinakailalim na bahagi ng kalaliman. Madilim at mamasa-masa ang lugar. Kaya may mga damong tumutubo sa paligid nila. Bukod doon, may baho rin sa hangin. Slash slosh. Isang tunog ang maririnig habang sila ay humahakbang sa putik. Hindi lamang iyon, ngunit ang mamasa-masa na puti sa lupa ay naglalabas ng hindi mabata na baho.